Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay October 27, araw ng Lunes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 13, verse 10 hanggang 17. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya ay hukot na hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon day, nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang taga-pamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagpaimbabaw, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit na araw ng pamamahinga?" Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito, at nagalak naman ang madla sa mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang napansin ko po dito ay tinawag ng Panginoon ang babae. Sa tingin ko, kapag ang isang tao ay ginapos na ng ni Satanas o kaya ay inaalihan na ng demonyo, ay wala na siya sa sarili niyang pag-iisip at wala ng ibang makakatulong pa maliban sa ibang taong banal katulad ni Jesus. At dito ay unang sinabi ng Panginoon, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." Bago pa nang ipinatong ng ating Panginoon ang kanyang mga kamay sa babae. At dito nga nakita natin na gumaling ang babae at nagpuri sa Diyos. Ngunit ganun pa man, ang tagapamahala sa sinagoga ay hindi natuwa sa ginawa ng ating Panginoon dahil sa inggit na nakagagawa ng ganong bagay ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga ang napaka-basic ng itinuturo ng ating Panginoon, ang pagiging mabuti at yung kailangang pinaghaharian tayo ng pag-ibig at pagmamahal sa Diyos, ganun din sa ating kapwa katulad ng ating sarili. Kasi dito, napaka-basic na kapag ang merong taong nangangailangan, kailangan tulungan mo, o kaya kapag merong taong nahihirapan ay kailangan nating tulungan. Mas mabuti pa sa kanila na tulungan yung nakataling asno o kaya mga alaga nila
sa araw ng pamamahinga kaysa dito sa babaeng 18 years na may sakit at nakagapos sa kapangyarihan ni Satanas. Kaya doon natin makikita na yung minsan ang mga taong tagagawa ng batas ay hindi sila gumagawa na talagang totoong batas na para sa ikabubuti ng mga tao. Minsan ang paggawa nila ng batas ay para lang masatisfy yung kanilang personal interest. At makikita po natin yan kahit saan sa ating paligid, sa ating trabaho, sa ating mga grupo. Ang isang mensahe siguro ng ating Panginoon sa araw na ito ay paghariin natin ang pag-ibig sa ating puso, ang pagmamahal sa ating puso. Nang ganon ay hindi dumilim ang ating pangunawa kung ano yung tama at kung ano yung mali. Kasi kapag katulad tayo doon sa tagapamahala ng sinagoga, dahil sa mga personal interest nila, hindi na nila makita kung ano yung tama. At yun nga, ang pinapakita pa rito ng ating Panginoon ay itinama niya kung ano ang ibig sabihin ng araw ng pamamahinga. Na itong araw ng pamamahinga ay ginawa para sa tao. Hindi ang tao ang ginawa sa araw ng pamamahinga. At ipinakita rin ng ating Panginoon na kahit siya yung Panginoon ng araw ng pamamahinga at hindi kabaliktaran. Kaya yun lamang po, nawa ay meron kayong napulot sa aking ibinahagi sa araw na ito. Magkita-kita po ulit tayo bukas. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen.